Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay may mga kababayan tayo na nagtatanong. Ang tanong nila ay gaano ba daw katagal makaalis papunta dito sa South Korea para magtrabaho. At doon nga pala sa mga nagre-request ng tawag dito ng mic, kasi nga minsan hindi klaro yung boses ko, pasensya na mga kabayan, kasi dito talaga ay ang mahal ang mahal ng ng mic na gagamitin pang vlog At sabi ko nga total malapit naman na yung bakasyon ko, sa Pilipinas na lang ako bibili ng mic. O kung gaano katagal mag-apply ng trabaho dito sa South Korea, ang totoong bilang talaga niyan pag nag-apply ka dito sa South Korea, yung umpisa ng pag-aaral mo ng Korean language, doon talaga yung umpisa. Kasi katulad ng sa ibang bansa, pag nagpasa ka ng resume, yun na yung umpisa ng pag-apply mo. At nagkamali nga ako dun sa sinabi ko dati na 1 year and 3 months akong nag-apply dito, pero hindi ko na isama yung pag-aaral ko ng Korean language. Pag nag-aaral ka ng Korean language, yun na yung umpisa ng pag-apply mo dito. Hindi katulad dun sa ibang bansa, pag nagpasa ka ng resume, yun yung umpisa. Dito iba talaga ang pag-apply dito sa South Korea. At meron nga tayong kababayan, gawin nating example ito, yung isang kababayan natin na 5 beses 5 beses nag-exam, pang 5 beses pumasa na. O di ba? Yung paghihintay mo pa lang ng exam, kung nakailang exam ka, doon pa lang para pumasa ka sa exam, inabot ka na ng 5 taon, kasi 5 beses siyang nag-exam. Dahil nga ang exam ay 1 beses lang sa 1 taon. Kaya kung mag-a-apply ka dito sa South Korea, talagang kailangan mo ng mahabang pasensya. Kasi palagay natin na mag-uumpisa ka ngayon mag-aaral ng Korean language. Habang nag-aaral ka, maghihintay ka ng registration para sa exam. Pag minalas-malas ka, baka hindi ka pa makapasok sa registration. At pag nagkamali-mali ka ng pasa ng mga picture at hindi tinanggap, madi-disqualified ka. Kunyari nga, nakapasok ka sa registration para sa exam, di maghihintay ka ngayon ng schedule naman ng exam, mga ilang buwan na naman. Kaya matagal talagang mag-apply dito sa South Korea. Di katulad sa ibang bansa na 6 months, mga ganyan, makakaalis na. Dito kasi maraming proseso. Kailangan ng mahabang pasensya. At dun nga sa kababayan natin na yun na naka-5 beses mag-exam, at pang 5 beses niyang nag-exam ay pumasa siya, maghihintay pa siya ngayon ng skill test. O palagay natin September o ngayong August yung skill test, di tumatakbo pa rin yung taon ng paghihintay niya. Kunyari pumasa na sa skill test, nagpa-medical, tapos nagkaroon na siya, palagay natin ng job seeker rosters approval. May approval na siya, nakapasok na siya sa pamimilian. Mantakin mo, ganito ang mangyayari sa'yo kung sakaling hindi ka agad magka-employer at inabot ka ng 1 taon, di yung 5 years mo na ginugol mo sa exam, di madadagdagan ng 1 year. Di mangyayari halos 6 years o 7 years kang nag-apply dito bago ka nakali. Grabe yung determinasyon ni kabayan, 5 beses nag-exam. Grabe yun, talagang gustong-gusto niya talaga dito. Kaya yan nga yung masasabi ko, pag talagang gusto mo, kahit paulit-ulit ka na bumagsak, talagang mag-i-exam ka pa rin. At meron naman tayong kababayan nung nakaraan, nakita ko sabi nga niya, wala raw siyang baong vocab, pero pumasa sa exam. Parang hirap paniwalaan nun, kasi 22 na tsambahan mo lahat yun. Sa 40 question, 22 ang tinama niya na sagot para pumasa. Tsamba, yung 22 na yun, parang ang hirap paniwalaan. Sa amin nun, maaari ka pang makatsamba kasi 50 question, ang daming madadaling tanong. Pero ngayon, parang ang hirap tsumamba ngayon. Parang ayaw kong maniwala dun.
Kasi ngayon ang exam ngayon kukunti na lang ang picture eh. At halos lahat mga paragraph, fill in the blank. Sa amin noon 2016 maniniwala pa ako. Talagang may nakakatsamba ano. Pero ngayon sa mahirap na ngayon ang exam. At kukunti na nga lang yung mga picture na lumalabas. At karamihan ay mga fill in the blank saka mga paragraph. Kunti lang talaga picture, kaya ang hirap paniwalaan ngayon na makakatsamba ka sa exam. At doon sa nakatsamba na sinasabi nga na wala daw baong vocab, congratulations kabayan. At ang masasabi ko sa iyo, bago ka makaalis, mag-aral ka na. Kasi magkakaroon ka ng konting problema pagdating mo dito, lalo pat wala kang kaalam-alam. At sana yung maging amo mo nag-i-English at maintindihan niya yung sitwasyon mo. Kung ang magiging amo mo hindi naman marunong mag-English at bugnutin pa, karamihan sa mga Koreano dito, ang gusto nila ay isang turo lang, kailangan ay malaman mo na. Ganyan yung karamihang Koreano dito, lalo pat patanda. Mura ng mura yan. Kailangan isang turo lang niya sa inyo, kailangan malaman mo na. Pag hindi mo agad nakuha, nagagalit. Kaya dun sa mga nakakatsamba, kailangan nyo na mag-aral mabuti. Pag-aralan nyo kahit magbilang lang. Yan. Saka pagdating kasi sa sa DMW, may yung tawag na 5 days training sa DMW. Yun yung Korean language refreshing. Doon magsusulat din kayo. At kumbaga may exam din, wala namang problema kahit hindi makapasa doon sa exam na pinapagawa ng sa amin kasi noon yung Koreana, babae yung nagpa-exam sa amin noon. At pinapakita nga nila doon yung mga kultura nila dito. At magsusulat-sulat din kayo doon, paano kung nakatsamba ka, parang nakakahiya din okay lang yun, wala nang problema doon, nakakalis pa rin naman kahit hindi ka marunong magsulat, kahit wala kang alam. Ang nga lang doon sa amin kasi noon, nung nagpa-exam noon, yung sa 5 days training nga sa DMW, nag-exam noon kami. Tapos yung mga hindi pumasa doon sa exam, hindi agad pinalabas. Nung panghuling araw na, yung ika-5 araw ng training namin, na hindi agad pinalabas. At pinauna na yung mga nakapasa at sila nga naiwan at siguro pinagsabihan na mag-aral-aral, pero wala nang problema, nakakaalis pa rin naman kahit Kung gusto mong mag-apply dito sa South Korea, umpisa mo na mag-aral ng Korean language. At yan na rin yung umpisa ng pagbibilang mo ng araw, buwan, taon ng pag-apply mo dito. Inabot din ako ng 2 years kasi naghintay ako nag-aral ako ng Korean language. At pagkatapos nga ng 6 months, 7 months, parang 7 months yata, nag-exam na ako. At unang take ko nga ng exam ay pumasa na agad ako. Pero doon ako natagalan sa paghihintay ng employer. Inabot ako ng 1 year and 3 months. O di ba? Halos 2 taon din akong naghintay bago makaalis. At isang beses lang ako nag-take ng exam, pumasa. Isipin mo yun, inabot pa rin ako ng 2 taon bago makaalis. Kaya nga matagal. Kung mag-a-apply ka dito sa South Korea, matagal talaga bago makaalis. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!